Nagbukas ang pelikula sa isang lalaking bilanggo na nagngangalang Frankie, na naghahanda para sa kanyang paglaya matapos gumugol ng 10 taon sa loob ng kulungan. Siya ay nakulong dahil sa kasong pagnanakaw ng bangko at pagpatay sa isang pulis. Nang makalabas, agad siyang sinalubong ng 2 kaibigan na sina Sugar at Spoonie. Nakasama niya sila noong panahon ng kanyang sentensya, ngunit nauna na silang nakalaya, at napagkasundoan nila na pagkalabas nilang lahat ay bubuo sila ng gang upang magsagawa ng mga pagnanakaw. Nagtungo sila sa isang bar upang ipagdiwang ang paglaya ni Frankie, kung saan sinulit niya ang kanyang unang gabi sa labas sa pamamagitan ng pag-inom ng alak at pagdodroga. Pagkatapos ng kasiyahan, pinuntahan nila ang isa pang kasamahan, isang lalaking nagngangalang Ray, na siyang magsisilbing boss ng gang. Oh, Ray, man. Oh, this is your place, bro? Girl, man, tonight, bro, man. He was like... Sinampal niya si Frankie upang mawala ito sa kalasingan, at saka tinanong sa mga kasama kung nasaan ang kapatid ni Frankie. Ipinakilala sa atin ang kapatid ni Frankie na nagngangalang Jimmy, na isang mekaniko at nagtatrabaho sa paggawaan ng sasakyan. Minsan nang napasama si Jimmy sa mga pagnanakaw ni Frankie at gumugol ng 1 taon sa bilangguan, ngunit ngayon ay nagbago na siya at nais nang iwanan ang kanyang nakaraan. Nakatanggap siya ng tawag mula sa bangko patungkol sa kanyang ina-applyang utang, ngunit ipinaalam sa kanya na tinanggihan ang kanyang loan request. Pagkatapos ng tawag, nakita niya sa kanilang shop ang isang babaeng nagngangalang Emily, na kanyang dating kasintahan. Natapos ang kanilang relasyon dahil sa biglaang pagkawala ni Jamie nang siya'y makulong. Gayunpaman, nagsinungaling si Jamie at hindi ipinaalam sa kanya na nakulong siya, at sa halip ay sinabing nag-travel lamang siya abroad. Ibinahagi naman ni Emily na nagtatrabaho na siya ngayon sa istasyon ng pulisya, kung saan isa siyang dispatcher na sumasagot ng mga tawag sa istasyon. Narito siya upang ipaayos ang kanyang nasirang sasakyan, ngunit iminungkahi ni Jamie na gawin ito ng libre sa bahay ni Emily dahil masyadong mahal ang singil sa kanilang shop. Ipinahayag ni Jamie na masaya siyang gawin ito para sa kanya, dahil alam niyang may kasalanan siya sa kanya nang iwan niya siya, at pumayag naman si Emily. Nang makauwi, nakita ni Jamie si Frankie na naghihintay sa kanya, ngunit masama pa rin ang loob ni Jamie sa kanya. Ito ay dahil sa pagdawit sa kanya ni Frankie noon, na naging dahilan ng kanyang pagkakulong ng 1 taon. Nagkwento si Frankie patungkol sa isang bagong bilanggo sa kulungan na walang awang ginawa ng kalaswaan ng mga kapwa preso. Gayunpaman, dahil sa nabuhay na sama ng loob ni Jamie sa kanyang nakatatandang kapatid, nagkaroon ng pagtatalo sa pagitan nila. Humingi ng tawad si Frankie sa kanya, at nang tumigil na ang tensyon, niyaya niya si Jamie na uminom ng alak at pag-usapan ang lahat. Sa sumunod na araw, dumating sa oras si Jamie sa bahay ni Emily upang gawin ang sasakyan nito. Nang matapos suriin ang sira ng kotse, ibinalita niya kay Emily na mayroong naglagay ng asukal sa tangke ng gasolina, at sinabing babalik siya upang kumuha ng mga gamit at pangpalit sa fuel filter. Isang araw, bumisita si Jimmy sa bangko upang subukang makakuha ng utang para sa kanyang bagong maliit na business. Ipinaliwanag niya na plano niyang magtayo ng auto repair shop sa isang magandang lokasyon. Sa kabila ng pagkukumbinsi ni Jimmy sa manager ng bangko sa kanyang magandang ideya, ipinaalam sa kanya na hindi sila nagpapautang sa mga maliliit na negosyo. Nagalit at nadismaya si Jimmy, kaya naiinis siyang umalis ng bangko. Kinagabihan, pumunta si Jimmy sa isang bar at doon nakita si Frankie na umiinom ng alak. Alam ni Frankie ang problemang pampinansyal ni Jimmy at ang nais nitong magtayo ng sariling business sa halip na habang buhay na nagtatrabaho. Humingi muli ng tawad si Frankie kay Jimmy para sa kanilang naging nakaraan, at sinabing proud siya sa kanya at ipinagmamalaki ito sa lahat ng nakasama niya sa kulungan. Binanggit pa niya na may solusyon siya sa mga problema ngayon ni Jimmy, kung saan sinabi niyang may kaibigan siyang investor na pwedeng tumulong sa kanila na mag-umpisa sa larangan ng real estate. Kinumbinsi siya ni Frankie sa kanyang malinis na plano, kung saan posibleng makakakuha sila ng pera na higit pa sa kailangan ngayon ni Jimmy. Lumabas silang dalawa at doon ipinakilala ni Frankie ang kapatid kina Ray at Sugar, at sinabing kasama sila sa kanilang business. Ipinaliwanag ni Ray na kikitain nila ngayon ang kanilang investor at hiniling kay Jimmy na ipagmaneho sila, na agad namang pumayag. Habang nasa daan, kinausap ni Ray si Jimmy at sinabing marami na siyang alam sa kanya dahil sa lahat ng mga kwento ni Frankie sa kanya. Pagkarating nila sa lugar, sinabihan ni Ray at Sugar si Jimmy na manatili sa sasakyan at agad rin silang babalik, ngunit may masamang kutob si Jimmy patungkol sa gagawin ng mga ito. Frankie! What? I got a bad feeling about this. The guy's got a red out of London, man. If we don't do it now, we lose our shot. It's good. Lumipas na ang ilang minuto at hindi pa rin sila nakakabalik, kaya mas lalong naghinala si Jimmy at lumabas siya ng sasakyan at pumasok sa loob upang malaman ang nangyayari.
Bigla siyang nakarinig ng putok ng baril, at saka sabay na lumitaw ang tatlo na nagmamadaling lumabas upang bumalik ng sasakyan. Mabilis na minaneho ni Jimmy ang sasakyan, ngunit nakabuntot na sa kanila ang isang kotse ng pulis. Gayunpaman, dahil sa galing ng pagmamaneho ni Jimmy, nagawa nilang matakasan ng pulis at maalis ito sa kanilang likuran. Dito ay napagtanto ni Jimmy na niloko siya ng kanyang kapatid at mga kasama nito patungkol sa real estate business at wala naman talagang investor. Ibinunyag ni Ray na nadadawit na siya ngayon sa kanilang krimen, at inutos kay Jimmy na idispatcha na ang kanyang sasakyan. I don't think there's any way he saw my plate. Just get rid of it. Kalaunan, nakauwi na si Jimmy sa kanyang bahay at agad na nag-alsabalutan dahil sa gulo na dinala sa kanya ng kapatid. Maya-maya pa ay dumating si Frankie at sinubukan siyang pigilan, ngunit buo na ang desisyon ni Jimmy at agad na lumabas ng pinto, para lang makasalubong si Ray na naghihintay sa kanila sa labas. Agad na kinuha ni Frankie ang bag mula kay Jimmy upang hindi maghinala si Ray. What up? Taking a trip? Huh? James loaned me some shit that I ain't got no shit. Ipinaalala ni Ray ang sasakyan na dapat na idispatcha ni Jimmy, at sa huli ay ibinigay ni Jimmy ang susi ng kanyang sasakyan kay Sugar upang siya na ang gumawa nito. Nagkaroon ng pag-uusap sina Ray at Jimmy, kung saan ipinaalam ni Ray na alam niyang nahihirapan ito pagdating sa pampinansyal at ang pagtanggi ng bangko na pautangin siya. Nagpatuloy pa si Ray sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang saloobin patungkol sa kasalukuyang sistema ng kanilang ekonomiya, sinasabing ang mga bangko ang tunay na kalaban dito. I'm not robbing no banks with you guys, alright? Not happening. Take a look around, kid. What do you see? Homes being foreclosed, people working 2-3 jobs just to put food on the table and still drowning in debt. This country was founded on great ideals and principles. They've all been ruined by the banks. Open your eyes, Jimmy. It's the banks that are robbing you. Where the man? The American dream is just that. Just a fucking dream. Sa huli, binalaan ni Ray si Jimmy na huwag magtangkang tumakas, at nagbanta na ang anumang problemang ibibigay niya ay magiging masama ang kalalabasan para sa kanyang kapatid. Dahil sa labis na stress, magdamag na naglasing si Jimmy sa pagtatangkang palipasin ang mga problema, hanggang sa siya ay nakatulog. Kinabukasan, isinama ni Frankie si Jimmy sa warehouse ni Ray upang doon planuhin ang kanilang gagawing pagnanakaw. Itinuro ni Ray kung anong bangko ang kanilang nanakawan, at binigyan ng iba't ibang trabaho ang mga tauhan. Kailangan nila ng distraksyon para sa mga pulis, kaya gagawin nila ito sa pamamagitan ng pagpapasabog ng maraming sasakyan. Nagpatuloy pa si Ray sa detalyadong pagpapaliwanag ng kanilang plano, kung saan kailangan nilang ma-disable ang lahat ng camera sa oras na makapasok sila. Kailangan rin nilang maisagawa ang pagnanakaw sa vault sa loob lamang ng 5 minuto bago ito kusang magsara, at upang hindi sila maabutan ng mga pulis. Bilang lookout, gagamit rin si Jimmy ng handheld radio na nakatugon sa frequency ng mga pulis upang malaman kung paparating na sila. Sa kabila ng detalyadong planong ibinigay ni Ray, si Jimmy ay nag-aalangan pa rin patungkol dito dahil plano niya na talagang magbago. Kinukumbinsi pa rin siya ni Frankie at sinabing isang beses lamang ito, kung saan pwede na silang magtayo ng sariling negosyo at mamuhay ng tahimik pagkatapos. Sinabi rin ni Frankie na kung hindi itutuloy ni Jimmy ang kanilang nasimulan, siguradong papatayin silang magkapatid ni Ray at maaaring madamay pa si Emily. Nagtataka si Jimmy kung paano nalaman ni Ray ang tungkol kay Emily, na naikwento pala ni Frankie, kaya nagkaroon sila ng isa pang pagtatalo. Sinabi ni Frankie na hindi alam ni Jimmy ang mga mahihirap na pinagdaanan niya sa kulungan, kung saan iniligtas siya ng grupo ni Ray sa mga bilanggo na gumagawa ng kalaswaan sa kanya. They me in the ass with toothpaste, man. This guy saved me. How can be done, bro? This guy saved me. Ipinaliwanag ni Frankie na alam at payag ang grupo ni Ray na isang beses lang silang magtatrabaho sa kanila, ngunit umalis pa rin si Jimmy nang may sama ng loob. Pumunta si Jimmy sa bahay ni Emily upang ayusin muli ang sasakyan nito, ngunit sa huli ay ipinagtapat ng dalawa ang kanilang nararamdaman sa isa't isa, dahilan upang manumbalik ang kanilang naudlot na relasyon. Habang sila'y nagpapahinga, binanggit ni Emily na may mga narinig siyang mga balita tungkol sa pagkakakulong ni Jimmy at Frankie, gayon din ang ilang masasamang kwento sa kanila, ngunit sinabihan lang siya ni Jimmy na huwag silang pakinggan. Kinabukasan, gamit ang ninakaw na sasakyan, hinatid ni Jimmy ang kanyang kasintahan na si Emily sa kanyang trabaho sa istasyon ng pulisya. Gayunpaman, walang kamalay-malay si Jimmy na sinusubaybayan sila ni na Sugar. Maya-maya, sinundo ni Frankie si Jimmy sa kanyang trabaho, at dinala siya sa isang sementeryo upang makipagkita kina Ray at Sugar.
Dahil sa nalaman nilang nagtatrabaho sa istasyon ng pulisya si Emily, nagalit si Ray sa magkapatid sa pag-aakalang niloloko na sila ng mga ito. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Jamie na hindi isang pulis si Emily at bagkos ay isa lamang dispatcher. Nang marinig iyon, pinagbantaan sila ni Ray na huwag magtangka ng anuman, bago sila tuluyang umalis sa lugar. Kinagabihan sa bar, habang sila'y naghahapunan doon, sinubukang pag-aanin at ipalimot ng sandali ni Frankie kay Jimmy ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagkukwento ng mga masasayang kaganapan noong kabataan nila. Gayunpaman, biglang napagtanto ni Jimmy na kagagawa ni Frankie ang pagkakaroon ng asukal sa tangke ng sasakyan ni Emily. Na-realize niya na sinet up siya ng mga ito upang hindi niya magawang makawala sa sitwasyon. Nangako si Frankie na wala siyang ideya sa gagawin nilang iyon, at pinakalma ang kapatid, sinasabing walang mangyayaring masama kay Emily. Mas naging emosyonal ang kanilang eksena noong ipahayag ni Jamie na isang walang kwentang kapatid si Frankie. Labis na nasaktan si Frankie nang marinig iyon mula sa kanyang kapatid, na kanyang inalagaan ng mag-isa simula nang iwan sila ng kanilang ama at sumama sa iba ang kanilang ina. Dagdag pa niya na bagamat gumagawa siya ng masama katulad ng pagnanakaw magmula ng mga panahong iyon, ginagawa niya ito para sa kanyang nakababatang kapatid. Alam niya na isa siyang masamang tao at nakagawa siya ng mga pagkakamali, ngunit hindi niya nagawang pabayaan at ilagay sa tiyak na kapahamakan si Jimmy. Bagamat na-touch si Jimmy sa mga sinabi ng kanyang kapatid, ramdam pa rin niya na ibang tao na si Frankie. Bago maghiwalay sa gabing iyon, tinanong ni Jimmy si Frankie kung dumaan na ba sa isip niya kung anong hitsura ng kanilang buhay ngayon kung hindi niya binarilang pulis 10 taon na ang nakakaraan. But I did, Jimmy. Kalaunan ng gabing iyon, binisita ni Jimmy si Emily at sinabing isang pagkakamali ang ginawa niyang pakikipagbalikan sa kanya. Nasaktan at nagalit ang babae nang marinig iyon, ngunit ipinaliwanag ni Jimmy na kailangan niyang lumuwas ng bayan. Hindi kayang ipaliwanag ng gusto ni Jimmy kay Emily ang kanilang sitwasyon, at sa huli ay galit na pinaalis siya ng babae. Kinabukasan, dumating na ang araw para sa malaking pagnanakaw sa bangko, at si Emily ay pumasok sa kanyang shift ng trabaho bilang dispatcher. Nagsimula ng kumilos ang grupo ni Ray, kung saan ang isang tauhan nila ay gumamit ng malaking kadena upang pagkonektahin ang mga sasakyan, at sa kanya ikinawit ito sa isang tumatakbong bus. Naging dahilan ito upang makaladkad ang mga sasakyan at magdulot ng kaguluhan sa kalsada, na sinabayan pa ng kabi-kabilang pagsabog ng mga sasakyan sa lugar. Agad na nakatanggap ng tawag si Emily dahil sa mga nangyayaring kaguluhan, kaya agad siyang nagpadala ng mga pulis sa mga nasabing lokasyon. Samantala, ang grupo ni Ray ay nakarating na sa bangko at agad nila itong pinasok, habang si Jimmy ay naghihintay sa sasakyan bilang lookout at getaway driver. Agad na dinisarmahan ng mga magnanakaw ang gwardya at kinuha ang mga telepono ng mga tao sa loob, pati na rin ang pag-disable ng mga camera. Isinama ni Ray at Sugar ang manager papunta sa vault ng bangko, kung saan inutusan nila siyang buksan ito, ngunit ipinaliwanag ng manager na hindi niya alam ang code. Gayunpaman, nang tinutukan siya ng baril ni Ray at pagbantaan, agad na binuksan ng manager ang vault, ngunit pagkatapos ay walang awa pa rin siyang pinatay ni Ray. Pumasok sina Ray at Sugar sa vault at doon sinimulang ilagay sa bag ang maraming mga pera. Samantala, isang babae sana ang papasok ng bangko, ngunit napansin niya sa loob si Spoonie at gayon din si Jamie sa sasakyan, kaya nakumpirma niyang ninanakawan ang lugar at agad na tumakbo paalis. Dahil sa takot na makulong, nataranta si Spoonie dahil hinala niyang paparating na ang mga opisyal. Tumawag ang babae sa istasyon ng pulisya upang isumbong ang hinala niyang pagnanakaw sa bangko, at si Emily ang sumagot ng kanyang tawag. Agad na nagpadala si Emily ng mga pulis sa nasabing bangko, at narinig ni Jamie sa kanyang handheld radio ang pagresponde ng mga kapulisan na malapit sa lugar. Pumasok si Jamie sa loob upang sabihan ang mga kasama, ngunit mas nagpataranta lamang ito kay Spoonie. Naabutan ni Jamie ang mga kasama sa vault at tinulungan na silang magdala ng mga pera, ngunit paglabas nila ay hindi nila makita si Spoonie. Niloko na pala sila nito at tinangay ang sasakyan dahil sa takot na mahuli ng mga pulis na naroon na sa lugar. Sa sandaling iyon ay biglang lumitaw ang isang pulis sa likuran ni Jimmy, kaya agad itong binaril ni Frankie. Dahil napatay niya ang pulis, malaking problema na naman ang kakaharapin ni Frankie dahil kapareho ito ng insidente na nagpakulong sa kanya ng 10 taon. Kalaunan ay dumating na ang marami pang mga pulis at pinalibutan ang lugar, ngunit agad na pinaulanan sila ng bala ng mga magnanakaw. Bagamat napupuruhan nila ang ilan pang mga pulis, nagawa rin ng mga ito na masugatan si Frankie sa tagiliran.
Bilang leader ng grupo, nagbigay ng panibagong plano si Ray upang makatakas, kung saan kumuha siya ng isang hostage at inutusan si Jimmy na kumuha ng sasakyan sa labas na magagamit nila. Nagawa nilang makakuha ng isa at sumakay sila kasama ang hostage, ngunit iniwan ni Sugar si Frankie sa loob ng bangko dahil hindi na ito makatayo gawa ng kanyang sugat. Inutusan ni Ray si Jimmy na magmaneho, ngunit dahil ayaw iwan nito ang kanyang kapatid, tumanggi siya at bumalik muli sa loob ng bangko, kung saan niya nakita si Frankie na tila nagpapakamatay na. Napilitang imaneho ni Ray ang sasakyan, ngunit sa huli ay na-corner sila ng mga pulis at kinailangan nilang lumabas, kung saan nagawang makatakas ng hostage. Nagpatuloy sila sa pagtakas ng tumatakbo habang patuloy pa rin na nakikipagpalitan ng bala sa mga pulis. Samantala, halos hindi na matignan sa mata ni Frankie ang kapatid dahil sa kahihiyan at pagdawit muli sa kanyang kapatid sa ganitong sitwasyon. Nawawala na siya ng pag-asa dahil sa kanyang natamong sugat, ngunit sinabihan siya ni Jimmy na hindi ito ganoon kalala at kailangan nilang makalabas ng magkasama. Dahil napapalibutan na ng mas maraming pulis ang bangko, nagpa siya si Jimmy na kumuha ng hostage upang balaan ang mga ito na lumayo at sinabing kailangan niya ng negotiator. Samantala, patuloy pa rin ang magkahiwalay na pagtakas ni Ray at Sugar, kung saan nagawa pa ni Ray na mapabagsak ang isang chopper ng mga pulis. Pumasok si Sugar sa isang gusali at doon naabutan ng isang kasalan, ngunit doon rin siya nagawang patayin ng mga pulis kahit na may hawak siyang hostage. Sinundan siya ng kanyang boss na si Ray matapos rin itong makorner ng mga pulis at tinadtad ng bala ang katawan matapos nitong magtangka. Samantala sa loob, matapos patigilin ang pagdurugo ng sugat ni Frankie, nagkaroon ng pag-uusap ang magkapatid. Dahil alam niyang wala nang matatakasan, sinabi ni Jimmy na kailangan nilang hintayin ang negotiator upang matapos na ang sitwasyon. Gayunpaman, umiiyak na binanggit ni Frankie na hinding-hindi na siya babalik sa loob ng kulungan. Humingi muli siya ng tawad kay Jimmy at pinatawad naman siya nito, ngunit biglang inatake ni Frankie ang kapatid hanggang sa ito'y mawalan ng malay. Pagkatapos ay hiningi niya ang damit ng isang tao sa bangko at ginamit ito kay Jimmy. Plano palang isakripisyo ni Frankie ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pag-hostage sa kanyang kapatid. Sabay na lumabas ang dalawa upang harapin ni Frankie ang mga pulis habang nakatutok ang baril kay Jimmy. Napapanood ni Emily ang lahat ng nangyayaring ito mula sa istasyon ng pulisya, kung saan labis siyang nagulat at napagtanto ang nais na ipahayag sa kanya ni Jimmy kagabi. Sa kasamaang palad, hindi nagtagal ay agad na binaril ng mga sniper si Frankie nang sandaling ilayo nito ang kanyang baril. Labis na nagulat at nalungkot si Jimmy sa mga nangyari, at agad na inilayo siya ng mga pulis sa pag-aakalang isa talaga siyang hostage. Gayunpaman, sa oras na gagamutin na ang kanyang mga sugat, nakita ng isang pulis ang kanyang tunay na suot at napagtantong isa siya sa mga magnanakaw. Agad na kumilos si Jimmy at pinatumba ang pulis, bago siya dali-daling lumabas ng sasakyan at naglakad palayo. Nagkamalay ang pulis at mabilis na ini-report ang insidente, kung saan si Emily ang nakatanggap nito. Dahil sa pagkabigla sa lahat ng natuklasan mula kay Jimmy, hindi niya kinaya ang nararamdaman at nagpa siyang iwanan ang kanyang trabaho sa araw na iyon, at siya ay umalis nang hindi sinasabi sa sino man ang natanggap na report. Nagpahintulot ito upang ligtas na makalayo si Jimmy mula sa mga opisyal, kung saan nagawa niyang makasakay ng bus, at dito na nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood, sana ay nagustuhan mo ang pelikulang ito. Huwag kalimutan mag-like at subscribe, pati na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong Tagalog movie recap.